So eto ngayon mga sanggay, meron po tayong breaking news. Naku, mukhang dadamputin na ang mga Diskaya. Hello, what's up mga sangkay? Eto na nga ang balita ngayon mga sangkay. Mukhang masasakote na. May masasampulan ng isang kontraktor mga sangkay. So, ito po yung inaano natin. Inaabangan natin yung damputan na magaganap. Alright? Bago ang lahat, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, tayo po ay nakarating na sa 1.55 million subscribers. Kaya naman, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright! Ito na nga mga sangkay. Ayon po kasi sa balita na dumating ngayon, search warrant versus Diskaya. Ito na ha, naghain ng search warrant ang BOC or Bureau of Customs sa bahay ng pamilya Diskaya. Naku po, ang bihira. Yari sila dito. Ito nang inaabangan. Ito na po yung bangungot ngayon, mga sangkay, ng mga kontratista. Pero alam nyo guys, ito mga kontratista, para po sa inyong kaalaman, isa pa lamang po ito sa maliit na isda. Isa pa lamang po yan sa maliit na isda, mga sangkay. Mayroong mga big fish dyan. Mga senador, mga kongresista. Hindi ko alam kung may mga mayor pa yan na makakasali dyan or governor. Pero malinaw mga sangkay na itong mga kontratista, hindi po ito yung pinakamatitindi. Pero mga sangkay, kabilang po sila. Kasi siyempre, kabilang po sila mga sangkay sa bumubuo ng korupsyon eh. Mula sa mga senador, congressman, mga miyembro ng DPWH, tapos kontratista. Okay. Kinumpirma ito ng chief ng BOC sa programang Ted Filon. Okay. 2 beses daw po, ayan po dito, 2 beses ho namin tinry i-serve kagabi. Parehas po, we were refused to enter. Hindi pala sila pinapasok, mga sangkay. Mahihinang nila lang. Alam nyo kung si General Torre yan, wala na. Hablot na yan, mga sangkay. Wala na yan. Eh ngayon, ito yung kaabang-abang. Yung pagdating ni General Torre. Yung mga pang-aaresto na magaganap, mukhang si Torre po talaga eh. Ito, mga mahihinang nila lang. Kita nyo, hindi pinapasok. Walang ginawa, mga sangkay. Oh. Sa pagdinig, ito. Nabunyag din sa pagdinig na mayroon siyam na construction firms na nagbibid sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Grabe, no? Ibang klase. Oh, ito yung mga komento ng mga kababayan mo natin, mga sangkay. When your yabang turns into nightmare. Blessing in disguise ang interview nila Corina at Julius sa mga Diskaya. They exposed themselves and shot themselves in the foot. Kapag ordinaryong Pilipino, winawasak nyo pa ang pinto. Oo nga, di ba? Wala eh, makakapangyari yan. Kaya nga kailangan po dito si General Torre. Kasi pag si General Torre, kapag hindi sila magpakita, papalibutan ng pulis. Ganun ang mangyayari dyan. Di ba? Naalala nyo dati, mga sangkay, hinukay pa nga po eh. Hinanap pa po sa ilalim ng lupa, baka nandun, hinanap yung heartbeat. So hanggang sa umabot sa punto na no choice sila kundi lumabas. So ngayon, mga sangkay, ito yung kailangan nila si General Torre. At alam nyo, guys, sa mga Diskaya pa naman, ito ang ni-reveal kahapon, mga sangkay, sa pagdinig. Nagulantang. At ang nagtanong pa mismo, mga sangkay, ay si Senator Bato. Talagang ano talaga eh, kalooban din talaga ng may kapal ata eh. Kasi, biruin mo, sa dinami-dami ng magtatanong para mabunyag ang koneksyon ng mga Diskaya at nila PRRD noon, nung panahon ng Duterte administration. Si Senator Bato pa ang nagtanong. So, lalo tuloy na abisto. Ito yung tanong ni Senator Bato.
Kailan kayo nag-engage ng flood control project sa DPWH? Sagot niyang ni Sara Diskaya, siguro mga 2016 onwards. Sabi ni De La Rosa, please make sure your answer. Sabi ni Diskaya, yes po, 2016 onwards. 2016 onwards, sabi ni De La Rosa, yes po. Dito natulala si Senator Bato De La Rosa. Parang gusto niyang lumubog. Siguro inisip niya, bakit ko tinanong yun? Yung boss ko manadali. Diba? Nagkakabisuhan, mga sangkay. Marami pa to. Marami pa pong lalabas talaga. Kasi, ang St. Gerard, ito basahin na lang natin. 2012, iba pangalan ang hawak ng mga Diskaya. Kasama ang DPWH. Nag-iba ng pangalan noong panahon ni Duterte. Naging St. Gerard Construction noong 2016. Dito nagsimula ang pag-amin ni Sara Diskaya na nagpapatayo na sila ng mga flood control noong 2016 sa panahon po ni former President Rodrigo Duterte. And just imagine, mga sangkay, ilan ang flood control na natapos ng panahon ni PRRD? Almost 14,000. And the question is, totoo bang nag-i-exist ang lahat ng mga project na yun sa 14,000 flood control projects? Sa tingin nyo, mga sangkay, totoo kayang nag-i-exist? Totoo kayang walang substandard? Sa sobrang dami? Di ba sa sobrang dami nun, dapat wala nag-aano ngayong baha? Di ba? Kay PBBM ilan lang? 5,500. Ngayon, inimbestigahan niya yung sarili niyang gobyerno. Si PBBM ang nagpa-imbestiga sa sarili niyang gobyerno. Bakit? Kasi nga po, malaki na rin po ang pera na ganun. Imagine niyo 5,500. Saan napunta yun? Saan napunta? Tapos, eto pa. Almost 14,000 na mga flood control projects. Existing ba talaga yan? Ayan o, 2016. Magkano yung budget sa flood control? 2016, panahon po ito ni Tatay Digong, 64 billion. Wow! 2017, 80 billion. Wow! Ganong kalupit. 2018, 141 billion. Diba? Ganyan po katindi, ganyan kalaki. 2019, 133 billion. 2020, 90 billion. 2021, 101 billion. 2022, 128 billion pesos. Na tumataginting, guys. Tumataginting. So, ang tanong, ang nag-reveal nito si Lacson eh. Kalata-kalata po yan ngayon, mga sanggay. So, ang tanong, ngayong maa-aresto na ang mga Diskaya, ano na ang mangyayari? Ikakanta ba nila dito? Lahat-lahat? Kasi si PBBM, wala siyang pakialam kahit tamaan yung kanyang administrasyon. Ang importante lang, mabukaykay itong ganitong klaseng kalakaran. Dahil matagal na po itong nangyayari. 2025. Pero kung pag-uusapan natin ang start ng nakawan ng sa mga budget sa mga proyekto, hindi po ito ngayon lang nangyari. Matagal na po ito nangyayari. Nagkataon lang, kamalas-malasan nila, isang Marcos ang umupo. Ang Marcos na napakamayaman, na hindi kailangan ng bilyong-bilyong pera. Dahil barya lang yan sa kanila. Ngayon, ano nangyari? Hindi problemado sila. Kasi hindi nila kayang suhulan si PBBM. Hindi nila kayang pakainin ng pera ang Pangulo eh. So ngayon, mga sanggay, problemado sila. Kasi binunyag ni PBBM. Wala nang pakialam dito si BBM kung kahit anong isipin ng mga tao sa kanyang gobyerno. Ang importante dito, mabukaykay. Ang pinakamalapit na kailangan tingnan kay PRRD at kay PBBM na mga project. Yun po yun. Well, ang tanong, kakanta kaya ang mga Diskaya? Ngayong dadamputin na sila.
Comment down below ano po ang inyong mga opinion, mga sanggay. Meron po tayong YouTube channel, Sanggay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.